Sisisi. Kasi hanggang ngayon magagarasot nila, naka long sleeve, naka kurbata. Puro dating, wala naman datong. Pagtangali, hanapin mo, sa kumakain yan, sa likod ng building, sa Jolly Jeep. Kalahati ulam, nangingipan ng sabaw. At yung kurbata, alam mo saan ginagamit? Pamunas ng bibig, ang tataas ng pride. Hindi po ako against sa employment, ha? Kasi dati rin po akong empleyado. Ang ayoko lang sa pagiging empleyado, eto, 8 to 5. May kakilala ba kayo, pasok alas 8? Yes, mapasok 7:59. Ano yung Superman? Alas 6 yun. Alas 5 uwian nyo, 5:01, bahay ka na? Alas 7 yun. Ilang oras yan? 6 to 8, 2. 8 to 5, siyam. 5 to 7, 2. Ilang oras po ngayon yan? 13. Sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Tapos nagdududa sa mga kinikita namin dito. Samantalang dito, hindi siya nagduda. Malaki pa 13 sa 8 niya. Gaano katagal nag-aral yan? 6 na taon sa elementary. 4 na taong high school. 4 na taong college. 14 years nag-aral sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Di ka na naman nagduda. Malaki pa rin ang 14 sa 8 mo. Magkano minimum ngayon? O promote na lang kita, bigyan kita ng 10,000 isang buwan. Tanong, babawasan ng tax? Hindi. Bawas yan, 10%. Tanong, kakain ka? Hindi. Magkano murang value meal? 50. Isang beses ka kumakain? 3, social ka, alam mo nang ginagawa mo eh. Tanong, mamamasahe? Hindi. Magkano FX? 30. Uuwi ka? Hindi. Uwi, edi 16 na. 1,800 yun isang buwan. O magkano natin ang sahod mo? 2,700? May pamilya ka? Araw ng linggo, sisimba? Hindi. Sisimba. Yung nga lang ang araw na pagpunta mo sa kanya para magpasalamat. O galing sa simbahan. Paglabas simbahan, sabi ng anak, naikain tayo sa Jollibee. Ano gagawin mo sa anak mo? Pinakakain ka sa bahay. Ayaw mo kumain. Kumakapingot ka. Halos matanggal ang tenga ng anak mo. Galing ka simbahan, o na? Hindi naman alam na anak mo na wala kang pera. Ang alam lang niya, kumain sa Jollibee. O dalagat binata, araw ng linggo, magde-date, hindi. Magde-date yan, o magkano normal na date ngayon? Hindi kasama ganun, ha? O 500 yun, tamang tayo, mga 2 Skyflex sa soft drinks. Lagyan mo 2 straw para kunyari, sweet kayo. O 500 linggo-linggo, ilang linggo sa isang buwan? 4, di 2,000 yun. O magkano natira sahod mo ngayon? 700. Diyan mo kukunin lahat. Pambili ng cell card, pambigay sa nanay, pambayad sa kuryente. Kaya sweldo mo, kisenas katapusan, 350. Ilang taon mo pinag-aralan yan? 14 years. Totoo ba yan? Yes. Yan ang realidad. Hindi mo lang napupunayan. Bakit? Pride ang umiiral sa'yo. Survival, labanan sa labas. Kumikita ka lang para sa pang-araw-araw mong gastos. Pamisa-misa may nabibili ka naman. Isang sweldo, isang ipit. Isang sweldo, isang ipit ulit. Pero pagdating sa pangarap, pagdating sa ipon, wala ka na. Kinalimutan mo na. Kasi kahit kayo tanungin ko, 20 mil ang sahod mo sa isang kumpanya. Anong posisyon ka kaya sa 20 mil na sahod? Manager. 40 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Anong posisyon ka? Executive na yan. 50 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Ano kayang posisyon yan? Depende sa laki ng kumpanya. I-times natin ang 50,000 mo ng isang taon. Times 12 months. Magkano po yon? 600,000. I-times natin ang 600,000 mo ng 10 taon. Magkano yon? 6 million. Yan ang makukuha mo after 10 years kung ganito sinasahod mo. Kung hindi ka kumakain, nakikikain ka lang sa kapitbahay nyo, hindi ka namamasahe, naglalakad ka lang, hindi ka bumibili ng damit, tapos nag-apply ka, pasot mo hanggang ngayon, makukuha mo yan ng buong buo. Hindi ka nagtututbrush, hindi ka naliligo, diba, dating ka sa opisina, para kang taong grasa. Kaya alam ng kaopisina mo kung padating ka na, pagka malangaw na. Pero may pangarap ka. Kaya kung hindi ako naniniwala po sa mga tao na nagsasabi na wala siyang pangarap at ang gusto lang niya simple,
Ginawa mo lang simple yan at tinanggal mo lang ang pangarap mo kasi alam mong wala ka nang magagawa. Pero kung binibigyan ka niya ng pagkakataon ulit ngayon, alam kong gustong-gusto mo makuha lahat ng pangarap mo. Hindi na lang para sa'yo, para na lang sa mga mahal mo. Ako sigurado ko, walang tatanggi rito. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ulit ngayon, magkano pong ganito ang gusto mo? House and lot. Mangarap ka na. Yan na lang ang libre sa ibabaw ng mundo, yung mangarap. 3M. Pwede na sa'yo? House and lot, 3 million? Yes! Sa panahon natin ngayon, magandang bahay na po yan. Di po ba? At alam ko naman, wala naman nag-i-enjoy sa inyo rito sumakay ng tricycle. May nag-i-enjoy ba rito? Pag sumakay ng tricycle, tuwan-tuwa, tumatalong pa. Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto magkaroon ng sariling sasakyan. O subukan nyo sumakay ng tricycle na umaga. Nasa unahan mo, mahaba buhok. Basang-basa buhok. Hataw ng hataw sa mukha mo. Pagdating mo sa opisina, basang-basa na mukha mo. O 1M na sasakyan. Pwede na sa yan. Yes, ang ganda sasakyan yan. Lalo kung may kurtina sa gilid. Matindi, init. Hindi kaya ng tinte. Dapat maglagay kang kurtina. Pag nag-sounds ka, dinig sa labas. Nakaset up ang sounds mo, kaya malakas. Pinakikinggan mo, Matt Monroe, Basil Valdez, mga ganyan, di kita malilimutan. Driver mo, naka-uniform pa. Pag hinanap mo, asawa mo, anak mo, mga nasa likod, nag-iiyakan. At ito importante, hindi dapat mawala yung savings mo. May savings kang ganito sa bangko, pwede na sa'yo? Yes. Ang tatag mo niyan. Pati apo mo makikinabang dyan. Malayo ka pa lang, 2 kamay na kaway sa'yo ng manugang mo. Nay, halika na, kakain na tayo, Nay. May 10 million ka. Hindi ka pa kumakain. Tinatanong na ng manugang mo kung ano gusto mong ulam bukas. Nay, ano gusto mong ulam? Pagluluto kita bukas, Nay. May 10 million ka. Pati pag utot mo, ang bango sa manugang mo. Nay, umutot ka ang bango. May 10 million ka nga. Subukan mo wala kang 10 million. Ayun na naman ang nanay mo, kakain na naman dito yan. Sara mo, gate. Totoo, hindi? Totoo, wala kang 10 million. Pagdating ng mga pamangkin mo galing abroad, ikaw unang hinahanap. Tito, asan ka? Bili mo nga kaming beer, magiinuman kami. Takbo ka naman kasi may sukle. Tito ka, ikaw runner. Nangyayari, hindi? Nangyayari. Kung may 10 million ka, pwede ka utusan ng pamangkin mo, bumiling beer? Baka beer house pa, bilhin ko sa inyo. O magkano pangarap mo ngayon? 14 million. Tanong, makuha mo kaya? Yes ka dyan, si 6 million ang pera mo, yes ka dyan. May utang ka pang 8 million, 14 million ang pangarap mo, yes. Paano kung mas mababa pa kinikita mo dyan? Ang taas pa ng pride mo. Tapatan po tayo. Wala pong empleyadong yumaman sa pagiging empleyado lang. Tanggapin mo katotohanan. Malabo na pangarap natin sa labas. Kaya nga hanap buhay tawag dun eh. Humahanap ka lang ng ikabubuhay mo. Hindi naman sinabing hanap yaman dun eh. Dito lang ang hanap yaman. Baba mo lang ang pride mo. Hindi yun napupuna, paikot-ikot ka lang dyan. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Ano nadadagdag sa'yo? Edad. Ano naiipon mo? Uniform. Paminsan-minsan, nagpupunta ka pa ng London. Loan dito, London. Loan dito, London. Loan dito, London. Mas masarap enjoy ang buhay habang mai-enjoy nyo pa yan. Di po ba? Tingin nyo kaya sa susunod na summer, 80 anyos ka, may enjoy nyo pa Boracay? Hindi na, masusuka na sa mga tao pag nakita nakatupis ka. Akala nila lukot ang damit mo, hindi na alam, balat mo yun. Ma'am, sample lang, mama. Tawa ka ng tawa dyan. Ikaw pagtatawa na ngayon. Sample lang, ma'am. Gawin kitang 80 anyos ngayon, ma'am. Tapos bigyan ka ng Pajero. O kaya Fortuner. Masaya ka, hindi? Masaya? 80 anyos? Hindi ka na masaya nun. Number 1 pa lang ang aircon nun, nanginginig ka na rin. Tsaka pag sumasakay ka, binubuhat ka na ng mga apo mo.
Lola, saan mo gusto? Sa unahan? Sa gitna? O sa compartment na lang? At ito, hindi naman lahat Yung ibang 80 anyos, ulyani na po yan. Memory gap na, baka mamaya tsinelas mo, didilaan mo na O dagdagan natin ng 2 taon edad mo ngayon. Naka-Pajero ka, naka-Fortuner ka, naka-Montero ka. Masaya hindi? Ang saya nun. Kahit cute-cute ka na nun. Kaya dito, baba mo lang ang pride mo. Tandaan nyo, sa pride, walang mangyayari dyan. Kasi mga iba nakakausap namin, sinasabihan ba na kami ng ganito? Nag-a-abroad naman ako Ako personal. Naranasan ko na po abroad. 3 taon po ako sa Brunei. Naranasan nyo na bang maglakad sa airport ng patalikod? Di ba ito mga naghatid sa'yo? Hawak mo maleta mo. Paganyan ang lakad mo. Kasi ayaw mo mawala sila sa paningin mo Tumutulo nga luha mo na sakit po dito no. At ito pa matindi. Ang anak mo, lumalaki lang sa picture. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Ito pa malupit. Nang umalis ka, isa anak mo. Sa picture, 2. Na-invite si Mrs. Kaya pala pag tinatanong mo, parang kamukha ni pare itong katabi na anak natin. Kaya tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Yung iba naman, sasabihin ng iba, may negosyo naman ako, may tindahan kami. O sige po, ito po ang negosyo nyo. Sa lugar nyo po, ang daming nangongopya ng negosyo nyo. Ano mangyayari sa'yo? Sarado ka. Sa Vita Plus, eto ka Ang dami mong natutulungan tao, ginagaya ka, kinokopya ka. Ano nangyayari sa'yo? Umaangat ka. Kuha mo pa nga yan, baba mo lang ang pride mo. Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Iba naman sasabihin iba, hindi ko naman kasi linya yan Bakit yung bang linya mo? Alam mo ba dati yan? Di ba inaral mo yan? Kaya nga naging linya mo. Linya mo nga, kung wala naman binibigay na sa yan, di dito ka na. Aralin mo lang to. Pag ito naging linya mo, sigurado ko grabe. Ibibigay sa inyo. Tanungin ko lang kayo. Sino po ba sa inyo rito? Nung bata pa lang siya, nangarap na paglaki niya, maging tigawali siya ng kalsada. Taas ang kamay. Wala naman, di ba? Paano kung isang araw nagpatawag si Mayor? Sabi ni Mayor, lahat ng tigawales, swelduhan nyo 75,000 isang linggo. Sino mag-a-apply sa inyo? O baka unahan ko pa kayo Hindi mo linya yan, pero bakit mo gagawin? Dahil sa resulta. Ano realidad niyan? Doktor, nag-aaral pa pong mag-nurse. Yung ibang teacher, pagdating sa abroad, alam niyo sa panahon natin ngayon, kahit hindi mo linya, basta ang ginagawa mo legal, moral, ethical, wala kang tinatapakan tao, marami ka pang matutulungan, gawin mo yung isang negosyo. Okay? At tanggalin niyo rin po ugaling ganito, na kapag may nakita kang kakilala, ang tingin mo lagi sa kakilala mo, 1.5. Wag mong ganun, Ano ba, nakita mo sa palengke kumari mo, naku, si Mare, 1.5 yan. May 500 pa ako dyan. Nakita pa isang kumari mo, naku, yung pa isang kumari ko. Match na match silang dalawa, 1.5. Wag mong ganun. Isipin mo kung sino mga tao na gusto mong tulungan. Tulong ang nilalapit po natin. At wag na wag kayong mahiyang mag-invite. Bakit hindi dapat mahiya? Hindi ka naman lalapit sa kakilala mo para mangutang o manghingi. Hindi ka naman lumalapit sa mga kakilala mo para magbenta ng mga walang kwentang bagay na hindi niya kailangan. Lumalapit ka sa kanila para tulungan sila. Na kung ano man nakikitain mo rito, pwede rin niyang kitain yan. Tandaan nyo, wala kayong hinihinging pabor sa mga nilalapitan nyo. Kung tutuusin nga, yung pang nilapitan mo, may pabor sa'yo. Dahil ikaw ang naglalapit ng tulong sa kanila. At wag din po tayong mamimili ng iimbitahin. May pera at wala kakilala mo, pakita natin itong negosyong ito. Bigyan natin sila ng pag-asa. Bahala na silang gumawa ng paraan kung paano sila makakapasok dito. Mas maraming tao pinapakitaan mo ng negosyong ito, mas maraming tao natutulungan mo at posibleng sumama sa grupo mo. At minsan po, di ba, kapag nag-iimbita tayo, ayaw sumama? Kapag ayaw sumama, pabayaan nyo. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next.
Some will join. Some will not. So what? Next. Huwag mo naman sisigawan. So what? Next. Baka sampalin ka noon. Sarili mo lang yun. Iwanan mo yung mga ayaw na yan. Isipin mo kung ano itutulong nila sa iyo pag nangangailangan ka. Hindi sila magbibigay ng pangarap mo. Yung ating Panginoon at ikaw ang magbibigay ng pangarap sa sarili mo. Di bali ikaw na yung tumutulong. Wag lang ikaw ang tinutulungan. At yung mga mayon na yun sa iyo, isipin mo na lang, baka hindi pa po nila oras na yumaman na kagaya mo. At yung mga mayon na yun sa iyo, huwag yun ang mga awayin. Kasi iba rito, di lang sumama yung kumare, kumpare, naaway na. Huwag ka dadaan sa amin, titiradurin kita. Huwag maawayan. Babalikan mo yan. Pag malaki na check mo, ipaypay mo sa harapan nila yan. Sasama rin yan sa iyo. Okay? So maging ready kayo, ha? Hindi po lahat ng lalapitan nyo sasama sa iyo. Kasi hindi naman lahat ng tao pwedeng yumaman. Kasi po, kung lahat ng tao mayaman, sino pa waiter? Sino pa driver? Sino pa basurero? Ang tao, may kanya-kanyang gamit lang yan. Katulad din ng daliri natin. Hindi pantay-pantay yan. Kasi pag tinignan mo kamay mo at pantay-pantay ang daliri mo, matakot ka, alien ka. Kaya hindi pantay-pantay yan. Kasi may kanya-kanyang gamit din yan. Ito ba ito pinaliit? Sadyang pinaliit yan para magkasyan dito tsaka dito. O subukan mo ito, gamitin mo, di pilas yan. Ito para saan? Lahat ng singseng diyan mo sinusuot. Friendship ring, college ring, engagement ring, wedding ring, pati sapi ring, diyan mo sinusuot yan. Ito para saan? Panturo. Ang sagwa naman kung ito tuturo mo. Ikaw ba may napagtanungan na sa labas? Saan papunta doon? Doon. Ito para saan? Pantamart. Pang okay. Pang hindi okay. Pati pantext. Kaya tandaan nyo, lahat ng daliri mo, may gamit lang po yan. Parang may inintay pa kayo. Kaya nabalan dumiskobre kung saan ginagamit yung isa dyan, ano? May special na gamit nga yan eh. Yan daw ang pinakamahaba sa lahat. Nung isang araw na seminar ko, may nagtanong na matandang babae. Sabi niya, matanda na. Siguro mga 70 edad, sabi niya. Saan ba ginagamit yung gitna na yan? Sabi ko, ewan ko, di tanungin yung asawa niyo. Baka mamaya umuwi, pag uwi sa asawa. Ikaw pala yung nagagamit yan. 40 years na tayong kasal. Ba't di mo ginagamit yan? So dito, wag niyo idadaw ng sarili niyo. Kung nakita niyo po na yung mga tiga-Baita Plus, may 3 ulo, may pakpak, may buntot, huwag kayo sumali, kakaiba sila. Ang tao po rito katulad yung normal. Kung nagawa nila ito, magagawa mo rin ito. Paniwalaan mo lang ang sarili mo. Okay? So bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong iwanan kayo ng isang kwento. Okay lang po ba? Isang araw, merong isang bata na naghihintay sa pagdating ng kanyang ama. Galing trabaho. Nang makrinig ng bata na ito na kayong kanyang ama, tuwan-tuwa niya sinalubong sa gate nila ito at hinila niya papunta sa sala. At habang nasa sala sila, hinuhubaran niya ng sapatos yung ama. At nagtanong ang bata. Sabi ng bata, Dad, pwede ko po bang malaman ang sahod mo sa kumpanya nyo? Sabi ng ama, anak, confidential yan. Mami mo nga, hindi alam yan eh. Sige na naman, Dad. Hindi ko naman po sasabihin kay Mami. Sa sobrang kulit po ng bata, napilitan siyang magsalita yung ama. Sabi ng ama, anak, pinapasahod ako ng aking kumpanya ng 300 pesos kada oras. Ay, Dad, napakalaki naman pala. Dad, baka pwede po ako makahingi naman sa inyo ng 150. Ay, kaya naman pala. Kaya mo pala tinatanong ang sahod ko kasi hihingi ka ng 150 sa akin. Siguro kung ano namang gastos gusto mo gawin, bata ka. Medyo napalakas ang salita ng ama. Nasakta ng bata. Tumakbo pa palayo at umiiyak ito. Siyempre, puso ng ama nabagabag. Sabi ng ama, siguro talagang kailangan niya. Sa sinundan ng ama yung bata at kinatok niya sa kwarto. Anak, buksan mo pinto. Eto na 150. Sige na, bilin mo na ang gusto mong bilin. Nang marinig ng bata ang tinig ng kanyang ama,
Tuwan-tuwa niya, binuksan ang pintuan niya ng kanyang kwarto at kinuha niya yung 150 na binibigay ng ama at dali-dali siyang bumalik sa kanyang kama at inangat niya ang kutsyon ng kama at lahat ng bariyang nandun, inipon niya at nang ipunin ito at bilangin niya, umabot din ito ng 150. At nang itotal niya ito, iniabot niya to sa kanyang ama at sinabi niya, Dad, ito po 300 pesos. Baka pwede ko pong bilhin ng isang oras nyo. Maglaro lang po tayo. Kapatid, baka malakas ka ng kumita ngayon, pero baka naman wala kang time para sa kanila. Maraming tao sa labas, malakas kumita, pero wala silang time para sa pamilya nila. Maraming tao sa labas, ang daming time, pero problema nila ang pera. Yun po ang isang bagay na nagustuhan namin sa ginagawa po namin na to. Na dito, may pera ka na, may oras ka pa, kasama mo ang pamilya mo. Kung sino ka ngayon, yan ang resulta ng mga desisyon mo noon. Kung sino ka sa darating na panahon, yun ang resulta ng gagawin mong desisyon ngayon. Walang ibang tutulong sa'yo sa pagtanda mo, kundi sarili mo na bata ngayon. Yang sarili mong bata ngayon at malakas, ang maghahanda ng lahat ng kakailanganin mo kapag matanda ka na. Kung hindi ka wang kikilos, sino kikilos para sa'yo? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto mabago buhay mo? Ang Vita Plus, hindi lang siya basta kitaan. Siya po pag-asa. Kaya nyo pang makuha lahat ng pangarap nyo, hindi pa huli lahat. Kaya pasalamatan nyo po yung mga taong nag-imbita sa inyo. Kasi ganyan lang po nila kayo kamahal. Gusto po nila isama kayo sa pag-asenso po nila. Okay? So maganda po ba negosyo? Yes or no? Malinaw po ba? Yes or no? Dito may mabilis kumita, may mabagal kumita. Huwag ka lang mainip, tuloy-tuloy mo lang. Ano man bagay na hindi mo tituloy, hindi ka makakarating sa dulo niyan. Sigurado po ako, lahat ng taong nasa First Vita Plus, tagumpay po lahat yan. Good morning sa inyo. Maraming salamat po.